Okay. So, start na po tayo about po discovering our spiritual gifts. So, sulat niyo po yan. Yan po yung title natin, Part 1. So, ibig sabihin, pag may Part 1, may Part 2, 3, 4, and 5. Yan. Bawat bahagi po ng ating pag-aaral, there is an assignment or interaction po. Yan. Part 1, discovering our spiritual gifts. So yan. So need po natin yan na maunawaan, lalo na po tayo na naghahayo at mayroon po tayong mga handle ng mga cell groups. So sabi po dyan si Ephesians chapter 4, verses 11 hanggang 13. So kuhanin niyo po yung verse, Ephesians chapter 4, 11 to 13. So yan po yung key verse po natin. So, sa ating pong pag-aaral po sa ngayon, bago po natin basahin ang talatang ito, ibibigay ko po sa inyo yung layunin or objective sa ating pong pag-aaral upang malaman po natin kung ano po yung 5 bahagi ng ministerial gifts ng Panginoon. Amen po ba? 5-fold ministry gifts. Yan. So, pangalawa po na objectives, ito po yung para ma-discover din po natin yung mga prinsipyo sa paggamit ng mga regalong ito ng Panginoon. Or, we must discover principles for the use of the gifts. Number 1, know the 5-fold ministry gifts. Then, number 2, discovering principles for the use of the gifts. Yan po yung layunin ng ating pag-aaral ngayon. So, balik po tayo sa Ephesians chapter 4, 11 hanggang 13. Ang sabi po dyan, it was He who gave some to be apostles, some to be prophets, and some to be evangelists, and some to be pastors and teachers to prepare God's people for works of service, so that the body of Christ may be built up until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. So tayo po ay manalangin sa oras po na ito. Lord, minsan pa sa oras po na ito, hayaan mo po, Panginoon, na mahayag ka sa buhay ko. Gamitin mo po ako bilang instrumento mo na magturo sa mga kapatid na ito na ginagamit mo na rin po sa bawat outreaches. Palaguin mo po ang aming pangunawa. Pagkalooban mo po kami ng karunungan, talas ng kaisipan, at inanyayahan po namin ang iyong Santong Espiritu na manifesto sa aming mga buhay, maging sa aming kalagitnaan, as you promised in your word, that 2 or 3 of us gather in your name, you are in the midst of us, O God. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito. Basbasan mo po ang aming pag-aaral. Nawa ay malaki po ang matutunan namin, madiscover namin kung ano po yung mga regalo mo sa amin na espiritual. Salamat po, Ama. All glory belongs to our Lord Jesus Christ through His Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. So, sabi nga po dito sa ating binasa, nakuha niyo po yung verse, Epeso, sa Tagalog po, Epeso chapter 4, 11 to 13. So yan. So siya daw po ang nagbigay sa atin ng apostol, propeta, ang iba ay ibanghilista, ang iba naman ay pastor at guro, upang maihanda ang kanyang mga anak sa gawain ng paglilingkod. Amen. So, yan po. So, bahagya lamang po yan. So, let's go further. So, a meaningful service to God is initiated by discovering our gifts. Yan. So, yung makabuluhan daw po na paglilingkod sa ating Panginoon ay nag-uumpisa o nagpapasimula sa kung paano natin madiscover yung ating mga gifts, yung mga regalo sa atin ng Panginoon. When we recognize our spiritual gifts, we can begin to use and develop them. Our knowledge of our gifts will help us believe that these gifts are already residing in us. Ayan, so sabi po dito, yung ating daw pong karunungan sa ating mga espiritual na regalo sa atin ng Panginoon, makakatulong ito
upang tayo ay maniwala na itong mga regalo na ito sa atin ay nandito na pala, nabubuhay na sa ating mga kaloob-looban o sa ating mga sarili. Without this knowledge, we can never exercise these gifts and would deny the whole body the benefits they bring. So sabi diyan, kapag wala daw po yung ating knowledge, wala po yung ating karunungan, hindi po natin magagamit, hindi natin ma-exercise ang mga regalong ito sa atin na maghahantong lamang upang matanggihan natin o ma-decline natin sa kabuuan natin yung mga benepisyo na dala nito sa atin. Amen po ba? So, ang bawat regalo sa atin ng Panginoon ay mayroon siyang dala sa atin na benepisyo. Kaya kapag wala tayong karunungan, hindi natin magagamit ito. Amen po? Tayo, tumatagal na tayo sa paglilingkod, dapat natin madiscover yung mga regalong yan. So, sabi ko nga, dapat po bata natin na intindihin o yung layunin po ng ating paglilingkod. Hindi lang tayo na naglilingkod dahil sa na natutuwa tayo kasi tayo magkakaibigan, nagkakaisa, sama-sama, pumupunta sa isang lugar. Hindi po. Dapat po, ang maganda pong motibo doon, bawat isa sa atin, madiscover natin na may regalo pala sa atin ang Panginoon. Mamaya, pag natapos natin yung pag-aaral na ito, ma-evaluate natin yung ating mga sarili. Ano ba yung pagkatawag sa akin ng Diyos? Ano ba yung pagkatawag sa inyo ng Panginoon? Kayo ba ay napagkalooban ng pagtawag ng pagiging pastor, ebanghilista, propeta, guro? Amen? So yan. So, sabi nga, kapag mayroon kang gift of teaching, ibig sabihin, yung kaloob sa iyo ng Panginoon, nakapaloob doon yung pagiging guro. Amen? At kapag naman ikaw ay mayroon naman gift ng nurturing or pag-aalaga, amen, ikaw naman ay nakapaloob doon sa pagkatawag ng pagiging pastor. Pero lagi po nating tatandaan, kapag wala po kayong pagkatawag ng pagiging pastor, wala pong tupa na nakasunod sa iyo. Pero kapag maraming tupa na sumusunod, then you have a calling of a pastor. Amen po ba? Maliwanag po ba? So, balik po ulit tayo dito sa talata natin. Ephesians 4:11-13. May tanong po dito. We must investigate. Sabi dito, what are the gifts that are listed here? So, ano daw ba yung mga regalo na nakalista dito mula sa Ephesians chapter 4:11-13? And what is the purpose of all these gifts? So, ulitin ko po, ano nga ba yung mga regalo na nakasaad dyan sa Ephesians? Number 1, pagiging apostol. Pangalawa, pagiging propeta. Pangatlo, pagiging ebanghilista. Ang pang-apat ay pagiging pastor. And panlima, pagiging guro. Ayan, so, what are the gifts? Sabi dito, what is the purpose of all these gifts? So, ang purpose po dyan, ano ang sabi dyan? To prepare God's people for works of service. Yan, para daw po, ihanda po tayo na mga anak ng Diyos para sa gawain ng paglilingkod. Amen po ba? Kung bakit mayroong apostol, kung bakit mayroong propeta, kung bakit mayroong ebanghilista, mayroong pastor, mayroong guro, para ihanda tayo sa mga gawaing paglilingkod. Amen po. Yan po yung purpose kung bakit mayroon tayong mga regalo sa atin ang Panginoon. And then, what are the gifts listed here? So ano nga ba yung mga regalo na nakalista dito? Mga regalong ito. Sabi sa unang Korinto, chapter 12, verse 28-31. Kung ano po ang talata? 1 Corinthians 12:28-31. Ang sabi po dyan, and in the church, God has appointed first of all apostles, second prophets, third teachers, then workers of miracles, also those having gifts of healing, those able to help others, those with gifts of administration, and those speaking in different kinds of tongues. Are all apostles? Are all prophets?
are all teachers, do all work miracles, do all have gifts of healing, do all speak in tongues, do all interpret, but eagerly desire the greater gift. So, ito yung mga regalo na nakasaad sa atin, na nakalaan sa atin ng Panginoon. Amen po ba? So, maliban pala doon sa pagiging apostol, pagiging propeta, pagiging guro, pagiging pastor, and pagiging evangelist, pagiging teacher, ay mayroon pang gifts of healing. Mayroon pang gifts to yung makatulong sa iba. At mayroon ding regalo para mamuno or administration. At mayroon ding regalo na pagsalita ng iba't ibang wika. Amen? So, yun yung mga regalo na dapat natin na makita sa ating mga sarili. Kasi ginagamit na tayo ng Panginoon. Hindi natin alam ko bawat isa sa atin may mga gifts tayo. Amen po ba? So, titingnan natin kung ano yung regalo sa ministry. We have the ministry gift. Sabi diyan sa Ephesians 4:11 pa rin, balik tayo. It was He who gave some to be apostles, some to be prophets, and some to be evangelists, and some to be pastors and teachers, to prepare God's people for works of service, so that the body of Christ may be built up until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God, and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Ito yung ministerial gift sa atin ng Panginoon. So, kapag mayroon tayo nito, hindi tayo mahihirapan mamuno. Amen po ba? And sabi nga, ang paliwanag po nito, the Bible does not make an exact list of groupings of the gifts. This seems to say that all of the spiritual gifts are closely related. So, ibig sabihin, lahat po na spiritual na regalo sa atin ng Panginoon ay, kumbaga, pare-pareho lang naman din. Amen po ba? However, it will help us to divide the gifts into categories. So, ibig sabihin, sa pamamagitan ng karunungan ng Panginoon, matutulungan tayo para mapaghati-hati natin yung mga regalong iyan sa mga kategorya. Anong mga kategorya ito? May ministerial gifts, other ministry gifts, supernatural gifts, and while these gifts vary, let us be reminded that the purpose of these gifts is one and the same, to glorify God. So kahit man ito, iba-iba, may supernatural, ibig sabihin yung nakakagawa tayo ng himala, amen po ba? Pare-parehas din lang naman, ang purpose pa rin nito ay yung pare-parehas na mapaluguran natin ang Panginoon. Amen po? Naunawaan po ba? This lesson deals primarily with the ministry gifts and how we can use them to help serve others. Kung bakit mayroon mga regalo sa atin ang Panginoon na ministerial gifts, yung kung paano tayo mag-ministry upang magamit natin ito na makatulong tayo para sa iba. Amen po? So sa panahon ngayon, do you think mayroon na po kayong natulungan na iba sa pamamagitan ng regalo sa atin ng Panginoon? Mayroon na po, alam niyo po ba, kapag ang isang tao poses ng demonyo, hindi po yan gagaling sa doktor. Amen po? Maliban po na may manalangin sa kanya ng mga anointed ng Panginoon sa pamamagitan ng mga gifts na ito, hindi po yan makakalaya. Amen po? So, kaya makikita nyo kung ano yung regalo sa inyo ng Panginoon. So, the ministry gifts are those which relate mainly to the major responsibilities in the body of believers. Pag sinabing ministerial gifts, yung ministry, yan, katulad nito, church. Ito po ay nakaugnay ito sa major na responsibilidad sa kabuuan ng mga mananampalataya. 'Di ba? Ang church. Ano ba yung ministry ng church? 'Di ba? Kaya maraming mga mananampalataya, it's because mayroong church na kumukup-kup sa kanila para tayo ay magkaisang pamilya na tinatawag na pamilya ng Diyos.
That's we call ministerial gifts. Amen po? Ephesians 4:12 emphasizes that the purpose for these gifts is to prepare God's people for works of service. So, lagi nating tatandaan na yung binabasa natin na Ephesians 4:11-13, ito ay ang purpose po nito ng mga regalong ito sa atin ng Panginoon para tayo maihanda sa ating paglilingkod. Amen po ba? Kasi hindi lahat tinawag na pastor. Amen po, hindi naman lahat tinawag na ibanghilista. May tinawag naman na apostol, may tinawag naman na guro, may tinawag naman na tagapangaral. Amen po? So, punta naman po tayo kung ano po yung role ng pagiging apostol. Ang sabi po yan sa unang Korinto 12:28, and in the church, God has appointed first of all apostles. So, sa isang simbahan, sa isang iglesia, ay una pong inappoint ng Panginoon ang apostol. Amen po? While the term is normally assigned to the 12 apostles of Jesus Christ, the Bible makes clear that a ministry gifts called apostles does exist. If we discover the meaning of an apostle, which is to send forth. Yan, ang meaning po ng apostol ay to send forth. Sinugo. Amen? Hello? Sinugo. Mayroong sinugo ang Panginoon. Or to send away. Ibig sabihin, isisend forth tayo, ibig sabihin, apostol yan. Kapag sinisend tayo ng Panginoon, halimbawa, sinend tayo sa ibang lugar, ibig sabihin, apostol yun. Pero alam niyo po ba na yung evangelist din, ay si Lord din na nag-send nun. Kaya nga, itong lahat po na ito na ministerial gift sa atin ng Lord, magkakaparehas lang naman. Iba-iba lang ang kategorya nila. Pero sabi nga, isa lang ang layunin nito, ang mapaluguran natin ang Panginoon. Mayroon kasi pong iba, as in talagang inaangkin nila sarili nila, that sila nga yung apostol. Napapansin nyo, parang nakakakilabot ba ideklara mo sarili mo na apostol ka. Meron nga po nagdeklara na siya ay apostol, pero wala namang punto pa. Di ba po? So, ganito po yun. So, sabi nga, we can identify the works of apostles as related to missionaries. Yan. So, ang trabaho daw po ng apostles ay parehas din ng misyonaryo. Yan. One who brings the gospel into new places, pioneer churches among people of different culture, and oversee the growth and development of believers can be classified as missionaries or apostles. Amen. So, kaya kayo kapag na-send out kayo sa mga iba-ibang lugar, halimbawa, na-send out kayo doon sa Ghana, anong gagawin nyo doon para mag-pioneer ng church? Doon sa mga iba-ibang lahi, alam niyo sinong gusto doon? O mag-oversee or magmanman ng mga simbahan para kung umuunlad ba ito o hindi. Ibig sabihin, ang apostol, pwede ring missionary. Nauna-unawaan niyo po? Amen. So punta naman po tayo, ano naman yung role ng prophets? And we have sabi sa 2 Peter chapter 1 verse 19, and we have the word of the prophets made more certain, and you will do well to pay attention to it. Yung propeta naman. So, kailangan na maging maagap daw po tayo. Kailangan bilang mga propeta. Pag sinabing propeta, ano ang trabaho ng propeta? Halimbawa, dito sa church. So, bibigyan ko na kayo, huwag tayong lalayo dito lang sa loob ng church. Sa loob ng church, kung mapapansin nyo, lalo na po sa oras po ng ating prayer and fasting, di ba? Mayroon pong nagpupropesiya, nagsasalita. Hindi naman alam ng mga kapatid natin kung ano yung, halimbawa ako, ginamit ako ng Panginoon to prophesy. Hindi ko alam yung buhay ni Sister Violeta, pero bakit ipinopesiya ko kung anong buhay meron siya, kung ano yung ginagawa niya, kung ano
kung ano yung pinapagawa sa kanya ng Panginoon. That is a prophecy. That is a prophet. Amen po? Halimbawa, wag na tayong, sabi ko wag kayong lalayo. Naalala niyo po ba nung nag-prophesy ang ating kapatid about sa puso ng isang kapatid? Sino nakaalala? That is a prophet. Mayroon siyang kakayanan na magpropesiya. Mayroon siyang magsalita ng sa pamagitan ng Espiritu ng Panginoon, pinapasabi niya ito sa pangkalahatan. That is a prophet. Amen po? Naunawaan niya po ba? Those who are known as prophets have two main functions. Kapag daw ikaw ay propeta, mayroon kang dalawang pinakaunang gawain. Ano bang gawain ng mga propeta? Ito, number 1, foretelling. Yan ang sinasabi ko nga, di ba? Yung nagsasalita, which means to tell about an event before it takes place. So, sinasabi mo yung future. Hello? Nakaka-relate ba tayo? And number 2, foretelling, which means to tell forth, to speak out. If a prophet foretells of an event, he must be tested to see if his message is from God. So kapag daw ikaw na propeta, ay mayroon kang sinasabi. Halimbawa, mayroon kang pinopropesiya, ay ganito. Halimbawa, magkakaroon ng ganito, ganyan sa loob ng ministry. Ibig sabihin, dapat matitest ito para makita kung ang kanyang sinasabi ay nagmumula sa Panginoon. Kapag nangyari yun, ibig sabihin, it is from God. Amen po ba? So, naunawaan niyo po ba kung ano yung propeta? Amen. A prophet's message cannot contradict the teaching of the Bible. So, ibig sabihin, kapag daw po ang mensahe ng propeta ay hindi kumakalaban sa turo ng Biblia, that is from God. And he is or she is a prophet. Amen po ba? Basta hindi po lumalaban dun sa katuruan ng Biblia, mula yan sa Panginoon at siya ay propeta. Amen po? Ayan. So, naunawaan po ba? Punta po tayo ngayon sa evangelist. Hindi po ibanglihis sa evangelist. Sabi diyan sa 2 Timothy 4:5. Yan. Sinusulat niyo po ba yung for fivefold ministry? Yan, nasa evangelist na po tayo. But you, keep your head in all situations, endure hardship, do the work of an evangelist, discharge all the duties of your ministry. Yan po ang sabi diyan sa 2 Timothy chapter 4 verse 5. Sharing the gospel of Christ is in every believer's responsibility. Ayan. However, among the believers, there are those who are gifted as evangelists. Sabi nga, yung pagbabahagi daw po ng gospel ng Panginoon sa bawat mananampalataya ay isang responsibilidad. Hello? Nakaka-relate po tayo doon. Samantala, sa bawat believer, sa bawat mananampalataya, mayroong mga gifted ng pagiging evangelist. Amen. An evangelist is one who announces good news. Yan. So, ang evangelist, siya yung nagpapahayag ng mabuting balita. Amen po? Kaya nga mayroong for gospel, di ba? So, sino yung evangelist doon sa for gospel na yon? Si Mateo? Si Juan? Si Lucas? Si Marcos? Di ba? So, yan. Kaya, mga evangelist sila. So, sabi dito, today, evangelists are those who have deep compassion for the lost and feel a strong desire to preach God's good news of salvation. So, ramdamin natin ito sa ating mga sarili. As an evangelist, sila yung mayroong malalim na compassion para doon sa mga naliligaw. At nararamdaman yung malalim na pagnanasa na maipahayag ang salita ng Panginoon patungkol sa kaligtasan. Sino dito yung mayroong mga malalalim na desire? Mayroon ba? O baka mamaya evangelist na pala kayo.
Amen po? Hello. Their ministry is open, characterized by miracles and supernatural working of the Spirit of God, all to draw unbelievers to experience the power in the reality of God. Often, evangelists are uncommonly bold and fearless when sharing the gospel. Kalimitan daw po ang mga ebanghilista o ang mga mangangaral ay very bold sila. Wala silang takot na mag-share ng gospel ng Panginoon. Yan, nagkakaroon na parang ng kaliwan na ganyan yung mga isip, nare-realize nyo na ba, saan kaya ako dito? Amen? Nakukuha nyo na ba? Nakikita nyo bang sarili nyo doon sa pinag-aaralan natin na fivefold ministry? Yan, so, punta naman tayo ngayon sa pastors. Sa unang Pedro, chapter 5, 2-3. Yan po naman. Patungkol po yan sa pastor. Ang sabi po dyan, be shepherd, 1 Peter 5, 2 and 3. Yan. Be shepherds of God's flock that is under your care, serving as overseers, not because you must, but because you are willing, as God wants you to be. Not greedy for money, but eager to serve, not lording it over those entrusted to you, but being example to the flock. So, maganda po yan. Pag Tagalog nyo po binasa, maunawaan nyo po yan. 1 Peter, unang Pedro, chapter 5, verse 2 and 3. Ayan, so, sabi nga, ang pagiging pastor, there is this common thinking that pastors and teachers are similar in function. So, mayroon daw pong kaisipan ng pastor at ang guro ay mayroong parehas na function, parehas na gawain. Others decided to categorize them as one. So, yung iba nga daw, kinakategorize sila na iisa lang sila ang pastor at ang guro. For this lesson, we will try to define them separately. So, dito sa ating pag-aaral, subukan po natin na unawain ito ng magkahiwalay, being a pastor and being a teachers. Sabi dito, pastors as ministry gift are those who have the heart to shepherd God's flock, the believers. Yan, ang God's flock, ito yung mga mananampalataya. They provide oversight and leadership for the spiritual nurturing of the believers. Sila yung nagbibigay o tumitingin o nagbibigay sa atin ng pamamahala para sa spiritual na pangangalaga doon sa mga mananampalataya. Their ministry often includes giving of spiritual direction and helping believers to grow spiritually. So yan, nakikita niyo po bang sarili niyo sa pagiging pastor? Ayan. So, we go to teachers. Sabi niyan sa teachers, sa 1 Corinthians 12:28, balik tayo. And in the church, God has appointed teachers. 1 Corinthians 12:28. The gift of teaching is often characterized by a desire to present God's truth in a manner that is best understood by the believers. So yung regalo po ng pagtuturo ay malimit na characterize ito sa isang pagnanasa na kung saan ipinipresenta niya bilang guro yung katotohanan mula sa Panginoon in a manner na naunawaan ng mga mananampalataya. Amen po ba? Alam niyo po ba ako, nakikita ko na po kung ano po yung calling sa akin ng Lord. Amen? Kayo, kita nyo na ba? Ako, nakikita ko na. Noon, pakita ko na ito. So, maliban doon sa mga nagsasabi na I have the gift of a teacher. So, nakita ko rin ito sa sarili ko na kasi mas naano ako doon sa pagtuturo. Yan. So, we'll go back to our topic. Those who are gifted as teachers desire so much to help believers understand spiritual truths and apply them to their lives. Yan. So, sabi nga,
yung may mga gift ng pagiging guro ay mayroon silang pagnanasa na makatulong sa mga mananampalataya na maunawaan yung spiritual na katotohanan at may apply nila ito sa kanilang mga buhay. Amen po ba? Hello. Kaya kung mapapansin niyo po, 'di ba, sa mga pagtuturo natin, pag si tatay yung tumatayo, mayroong pagkakaiba kami sa pagtuturo. If you noticed. Amen? Yan. So, teachers are also needed to discern false teachings and protect the church from wandering away from the true faith. So yan, ang mga guro, ayan, nangangailangan din na ma-discern nila kung mali o tama yung kanilang itinuturo upang maprotektahan ang iglesia, ang simbahan, mula doon sa mga ano bang tawag doon? Yung napapahiwalay na pananampalataya, yung mga naliligaw na paniniwala. Amen po ba? Yan po yung function ng pagiging guro. Naunawaan niyo po. So, furthermore, hindi ko pa kayo mahahanapan na maunawaan niyo kaagad-agad yung ating napag-aralan. Pero alam niyo po ba, if we jot down the fivefold ministerial gifts and the verses na napag-aralan natin, makikita nyo yung mga pagkakaiba at kung ano at sino at kung anong mayroon kayo, kung saan kayo nakapaloob sa 5 ministerial gifts na kaloob ng Panginoon sa atin. Amen po? May natutunan po bang lahat? Amen. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Ayan. So, ito po yung assignment natin. Babasahin ko nga po muna. Pero isisend ko po ito sa GC. Huwag nyo na pong kopyahin para hindi na po kayo mahirapan. Ito po yung interaction. At the same time, assignment po natin. Pwede po ito sa 1/2 o pwede naman sa notebook. 'Di ba? Para nakikita natin yung mga ano po kasi ito, lesson. Yan. Our interaction or assignment for today, sabi dito, number 1, how do you think the church would look like if one of the ministry gifts is not available? So, paano mo daw maiisip sa isang simbahan? Paano makikita na ang simbahan na yun ay kahit isa pala doon sa ministry gift ay wala pala, hindi pala available sa simbahan na yun? Meron kayang ganun? May self-explanation po yun. Kaya nga interaction Sister Dulce. Number 2, we must observe the Christians around you. Observe the Christians and leaders around you. Huwag na kayong tumingin sa labas. Dito na lang kayo tumingin sa atin. Dahil ang iba sa atin, lahat tayo, we're not yet perfect. Amen po? Huwag kayong tumingin sa labas. Who do you think have the gifts listed here? Why do you say so? Sabi, sino kaya dito na nakikita nyo na mayroon palang ganitong regalo? At bakit mo nasabi yun? Another explanation uli. Nakikita natin diyan na gumagana yung ating mind. Yung motor mind ba? Nakukuha niyo po? And number 3, if you were allowed to choose a gift, kung pahintulutan daw po tayong pumili ng regalo sa atin ng Panginoon, what would you want to have? Ano daw yung gusto mo na magkaroon? And why? Ang hingilabot na, no? Di ba, pero alam niyo po ba, masarap po mag-aral. Yan. So, salamat sa Panginoon. Later, makikita niyo po yan. Praise the Lord. So, let's thank God for the wisdom that has given to us today. Lord, minsan pa, salamat po, Panginoon, sa karunungan na pinagkaloob mo po sa amin nawa. Sa pasimula, sa part 1 ng aming pag-aaral na ito, ay makita po namin ang ministerial gifts na kaloob mo sa ministering ito, Panginoon, ng Lord Promise Miracle Healing in Deliverance Church. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito. Maparangalan ka nawa ng buhay namin. Lord, you prepared us for your service.
Kaya salamat po, Panginoon, for giving us the opportunity na magamit namin yung mga regalo mo sa amin, na makatulong po kami upang maunawaan ng bawat isa sa amin yung mga regalo mo sa amin na kahit kailan hindi pa namin nakikita sa ngayon. Pero later, Panginoon, alam namin na ibibigay mo at ipaparamdam mo sa amin kung saan mo kami tinawag sa fivefold ministry na aming pag-aaral na ito. Salamat po, Diyos. All glory belongs to you, our God, our Lord and Savior, our Lord Jesus Christ, in the work of your Holy Spirit in us. In Jesus' name we pray. Amen and amen.